Matamis ang mga ngiti ni Conchita habang naglalakad sa pulang karpet. Habang hinihintay ng mapapangasawa nitong si Eustaquio. Hilam ang luha sa mga mata ng lalaki habang sabik na hinihintay ang kanyang bride. Naging emosyonal na rin ang kanilang mga magulang. Matutupad na rin ang hiling ng mga itong magkaroon ng apo na matagal ng hiling nila, lalo na ang mga magulang ni Conchita. Bata pa lamang noon si Conchita ay lagi na itong may kausap. Lagi nitong kwento ang kaibigang si Gertrudes na siyang hindi naman nakikita ng kanyang mga magulang. Iniisip na lamang ni Aling Soledad at Mang Inorio na imaginary friend ito ng anak. Wala kasi itong kalaro na totoong tao. Wala rin itong kapatid. Malayo ang kanilang mga kapitbahay, kaya lumaking mabait si Conchita. Makipaglaro lamang ito kung pupunta sila sa bahay ng mayayamang angka ni Eustaquio. Sa mga angka ni Eustaquio, halos lahat ng lupang kinatitirikan ng bahay ng mga tao sa buong baryo. Malawak ang mga pananim na palay, tubo, mais, mangga at niyog, at marami pang iba. Si Eustaquio ang naging kalaro minsan ni Conchita, kahit may agwat na ang edad nilang dalawa. Naging malapit sila hanggang sa magdalaga at magbibinata, at hanggang sa umantong sa tamang edad. Itinadhana silang maging isa dahil sa halos kapareho nilang katangian. Maliban lang sa pera o yaman, dahil napakalayo nila Conchita sa estado nila Eustaquio. Ngunit hindi mapangmata ang pamilya ni Eustaquio. Mababait ang mga ito, kaya sobrang swerte ni Conchita. Hanggang sa pagdadalaga ni Conchita, ay lagi pa rin itong may kausap na hindi makikitang nilalang. Minsan ay napagkakamalan siyang may sayad sa utak ng kanyang mga magulang. Nang magustuhan at umibig si Eustaquio sa dalaga, ay nabuhay ang pag-asa ng mag-asawang Aling Soledad at Mang Inorio na magkakaroon ng apo. Sa araw na iyon ay magiging legal na asawa na si Conchita ng isang mayamang lalaki. Nagtaka lang sila dahil lahat ng babae ay pangarap maikasal sa simbahan. Ngunit ang kanilang anak ay gusto lamang ng kasalan sa hardin at ayaw pa ng pare. Dahil ang gusto ay isang judge lang ang magkakasal sa kanila. Pagkatapos ng kasal ng dalawa, ay nagtungo ang mga ito sa lungsod para sa isang buwang pulot gata. Alams na. Hindi makapaniwala si Eustaquio na ang dating kababata na lagi lang nitong kalaro at kaaway na rin, ay asawa na nito sa mga sandaling iyon. Tanda pa nito ang unang araw ng unang masilayan, ang malaanghel na mukha ni Conchita. Kasama lagi ng inang nitong si Aling Soledad sa tuwing naglalabada ito tuwing araw ng linggo. Ang ginagawa ni Eustaquio para mapalapit sa bata ay binibigyan niya ito ng tsokolate. Epektibo nga din naman dahil napalapit na rin ito ang loob ni Conchita. 3 taon lang din ang agwat ng edad nila dahil 8 taon lang nito noong lihim nitong hinangaan si Conchita. Si Eustaquio noon ay nasa 11 anyos na laging kinukuha ang loob ng batang si Conchita. Nung una ay malapit lang ang loob nito sa bata dahil sa kakaibang ganda niya. Mukha siyang anghel sa lupa at maging ang taglay niyang kabaitan. Simula pagkabata ay kahanga-hanga. 1 buwan silang nasa honeymoon. Ramdam ni Eustaquio ang kaligayahan at pagmamahal ni Conchita. Ngunit hindi nito maintindihan kung bakit parang may puwang sa puso nito at ang hirap ipaliwanag.
Pakaramdam nito ay may kulang sa pagkatao ni Conchita. Hindi lang masabi ni Eustachio dahil baka sumama ang loob ng asawa. Samantalang iyak ng iyak ang totoong si Conchita habang nakagapo sa isang sulok ng malaking bahay ng engkanto. Ang naalala niya noon ay itinulak siya ni Gertrudis sa puno ng malaking balete, doon lang din sa likod ng kanilang bahay. Pagkatapos ay tumago siya at pagmulat niya ng mga mata ay nasa napakalawak na bahay na siya. Walang ingay, ibig sabihin ay mag-isa lang siya. Sigaw siya ng sigaw habang humihingi ng tulong. Hangad niyang makatakas sa lugar na pinagtaguan sa kanya ni Gertrudis. Hindi niya sukat akalain na magagawa ito ng matalik niyang kaibigang engkanto. Ang buong akala niya ay mabait ito at kayang magparaya. Tandang-tanda pa niya kung paano niya ito unang nakilala. Kareduan lang siya noon at tahimik na kumakain ng kanyang baon nang biglang sumipot sa kanyang harapan si Gertrudis na tila inalawa lang mula sa loob ng punong balete. Nagulat pa siya at sa mismong harapan agad niya ito nakatayo at parang isang prinsesa dahil sa magarang suot nitong bestida. Totoo ba yun? Diyan ka galing sa loob ng punong kahoy? Tanong niya pa. Oo, kasi anak ako ng engkanto. Kaya may kapangyarihan akong taglay. Huwag mong sabihin sa iba ha. Ikaw lang dapat makaalam na dito ako nakatira. Sige pa, pero pwede ba malaman ang pangalan mo? Ako si Conchita. Ikaw ba? Gertrudis ang pangalan ko. Bibong sagot nito. Simula ng araw na iyon ay lagi nang nagkikita ang dalawa. Hindi makukumpleto ang araw ni Conchita kung hindi siya makapaglaro kay Gertrudis. Hanggang sa magdalaga sila. At naging tunay ng dalaga. Kilala ng dalawang isa't isa, maging ang kahinaan ng bawat isa, lalo na sa Gertrudis. Minsang ipinakilala ni Conchita si Eustachio kay Gertrudis. Unti-unting nag-iba ang pakikitungo nito kay Conchita. Madalas na silang hindi nagkikita at laging dinadahilan ng engkantada na abala ito sa kanilang mundo. Samantalang dati ay halos hindi sila mapaghiwalay sa buong araw. Napakagwapa naman ng nobyo mo, Conchita. Baka pwedeng ipahiram mo rin siya sa akin. Wika nito minsan sa kanya. Akala ni Conchita ay biro lamang ang lahat ng iyon. Sino naman kasing matinong nilalang ang ipahiram ang nobyo sa kaibigan. Loko ka talaga, Gertrudis. Tanging sagot niya. Hindi mo ipapahiram? Paniniguro nito. Siyempre hindi. Loka ito. Sagot niya. Tumawa lamang ito ng pagap pagkatapos ay nagpaalam na dahil tinawag na ito ng ina. Hindi iyon sineryoso ni Conchita. Ngunit sumula ng araw na iyon ay naging madalang na itong bumibisita sa kanya. Minsan ay nagtataka siya dahil may mga nasabi si Eustachio na ginagawa nila na hindi naman niya maalala. Gaya ng pamamasyal na siyang napakawar daw para sa kanya. Hanggang sa madiscover niya isang beses ang ginagawa ni Gertrudis. Ginagaya nito ang kanyang muka at ito mismo ang pumupunta sa bahay ni Eustachio. Wala siyang magawa kundi ang magtago at sundan kung ano ang ginagawa ng kanyang kaibigan. Alam niyang may gusto ito sa kanyang nobyo. At hindi niya sukat akalaing aabot sa punto na susulutin nito ang kanyang karelasyon. Nakita niyang palabas ang dalawa na sobrang lambing sa isa't isa. Parang pinigya ang kanyang puso habang tinitignan ang kilos ng kanyang nobyo. Napakalambing nito sa kanyang kaibigang si Gertrudis. Hindi ba nahalata ni Eustachio na isang huwad ang kasama niya?
Iyak na tanong ni Conchita noon sa kanyang sarili. Umuwi siya ng bahay nang makaalis na ang kanyang nobyo at kaibigan. Nakasalubong pa niya ang nagtatakang ina ni Eustaquio. Conchita, paanong nandito ka eh? Nasalubong kita kasama ng anak kong si Takyo. Akala ko ba mamamasyal kayo? May naiwan lang po ako tita. Binalikan ko lang. Sagot niya at nagmamadali nang umalis. Hindi mawala ang sakit sa dibdib at pagiging paraning niya. Paano kung may ginagawang milagro na ang dalawa? Sigurado siyang hindi pa rin alam ni Eustaquio na hindi totoong siya ang kasama nito. Diretso siya sa puno ng balete para hintayin si Gertrudis. Kailangan niya itong makausap. Hindi tama ang ginagawa nitong pagtraidor sa kanya. Matagal din siyang naghintay doon. Inabot ng 3 oras bago niya namataan itong papalapit sa ilalim ng punong balete na nasa kanilang likod bahay. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Ayaw kitang kausap at lalong ayaw na kitang makita pa. Uwi ka agad sa kanya ni Gertrudis pagkalapit pa lang nito. Talaga? Ikaw pa ang may ganang magalit? Gayong ikaw itong impostor? Bakit mo ko ginagaya at sinulot mo pa talaga ang lalaking magiging asawa ko? Sumbat niya. Ayaw mo kasing ipahiram eh. E di nakawin ko na lang. Gertrudis, baliw ka ba? Hindi laruan si Eustaquio na basta na lang pinapahiram. Oo nga, kaya simula ngayon, hindi ka na rin pwedeng humiram dahil ikukulong na kita pang habang buhay. Saad nito sa kanya. Anong ibig mong sabihin ni Gertrudis? Tanong niya. Hindi sumagot ito, bagkus ay may inusal itong hindi maintindihan na salita. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang puno ng balete. Itinulak siya nitong papasok sa loob ng puno. Ayan, hindi ka na makakaalis dito. Ikaw naman ang titira sa punong ito dahil ako naman ang magiging Conchita at hindi ko hayaang makalabas ka dito. Hindi nakapagsalita si Conchita dahil isinarado na nito ang pintuan. Kaya sumisigaw pa siya nang sumigaw sa loob ng punong balete ay walang makakarinig sa kanya kundi ang sarili lamang. Mabilis na nilisan ni Gertrudis ang likod bahay at pumasok na sa loob ng bahay. Nagtaka pa si Aling Soledad dahil sa kawarduhan ng kilos ng kanilang anak. Conchita, saan ba kayo galing ni Eustaquio? At halos ginabi ka na ng uwi. Tanong ni Aling Soledad. Subalit hindi man lang nito nagawang lingunin at sagutin ang tanong nito. Ano kayang nangyari sa batang yon? Takang tanong ni Aling Soledad sa sarili. Saktong dumating si Mang Inorio galing sa kanilang bukirin. May pasa nitong isang buwig ng saging. Mabuti at nandito ka na, Inorio. Puntahan mo na ang anak mo para makapaghapunan na tayo. Wala yata sa mudo ang batang iyon. Hindi man lang ako pinansin kanina. Wika ni Aling Soledad. Kailan pa nagkaroon ng ganyang ugaling anak mong iyan? Yan ang pinagtataka ko. Hindi naman siya ganyan. Bigla na lang naging pipi. Tapos parang bingi kung tatanungin. Sige, pupuntahan ko. Saad ni Mang Inorio. Inungo na nito ang kwarto ng anak at kinatok ang pintuan para tawagin. Conchita, anak. Lumabas ka na dyan. Nandito na ako. Maghapon na tayo. Sigaw ni Mang Inorio. Busog ako, ama. Huwag niyo muna akong kausapin ngayon. Sigaw nito mula sa loob. Kailan pa naging ama ang tawag mo sa akin? Tatay ang tawag mo sa akin, hindi ama. Tatay, pareho lang naman yun. Sige na, huwag niyo muna akong istorbohin. Sigaw muli nito. Walang magawa si Mang Inorio, kundi ang bumalik sa kusina at sabihin sa asawa na sila lang ang maghahapunan sa gabing iyon.
Pareho ang mga itong nagtaka sa biglaang pag-iba ng ugali ng kanilang anak. Hayaan muna natin. Baka nag-away lang sila ng kanyang nobyo. Saad ni Mang Honorio. Iyan din ang nasa isip ko, Inorio. Baka rin nakapaghapunan na sila ni Eustachio. Galing kasi silang bayan eh. Sagot ni Aling Soledad. Hindi nila alam na naririnig ni Gertrudis ang kanilang usapan sa loob ng kwarto ni Conchita. Nakangiti ito ng malawak. Yan, ganyan nga. Hindi dapat kayo manghinala. Simula ngayon, ako na ang magiging anak ninyo. Ako na ang magiging Conchita. At hindi ko hayaang mahuli niyo ako. Hindi na pwedeng babalik si Conchita dahil akin lang si Eustachio. Wika nito. Inabukasan ay maagang umalis ito sa bahay para puntahan si Eustachio. Hindi na nagustuhan ni Mang Honorio at Aling Soledad ang kilos nito. Kahit nobyo mo si Eustachio, maglagay ka rin ng delikadesa sa iyong sarili, Conchita. Hindi pa kayo kasal. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa paligid natin? Saway ni Mang Honorio nang makauwi na ito galing sa bahay ng nobyo. Kaya alam mo, buhay ko to. Huwag kang atribida, matanda ka. Galit na wika nito. Ano? Gulat na tanong ni Mang Honorio. Hindi nito sukat akalaing iyon ang maging sagot ng anak. Napakabait ni Conchita. Kaya nagulat siya sa naging reaksyon nito. Sa unang pagkakataon na napagsabihan sa mga maling kilos nito. Maging ito naman ay nagulat sa naging reaksyon. Nakalimutan nito na hindi na ito si Conchita. Ngunit mabilis din itong nabawi ang sinabi. Nipaniwala naman ito si Mang Honorio na nagbibiro lang ito. Ikaw kasi, Gertrudis. Hindi ka nag-iingat. Umayos ka nga. Buti hindi tayo nabisto. Wika nito sa sarili. Conchita, gusto mo na lagi kayong magkasama ni Eustachio. Mabuti pang magpakasal na kayo. Wika nito. Talaga, tay? Gustong gusto ko yun. Naiiling na lamang si Mang Honorio. Hindi ito magpanawala sa naging reaksyon ng anak. Dati halos araw-araw nitong kinukumbinsi si Conchita na magpakasal na. Dahil gusto na nito na magkaapo. Ayaw na ayaw ni Conchita iyon dahil gusto ba nito makasiguro. Ngunit ngayon ay bigla na lang tila ito na ang halos araw-araw nagpupunta sa bahay ni Eustachio. Na siyang hindi naman ito gawain noon. Tuwang-tuwa si Gertrudis. Sa wakas ay hindi na maagaw pa ni Conchita si Eustachio. Ang gusto nito ay sa lalong madaling panahon. Pero husgado ang kakasal sa kanila ni Eustachio. Kapag dati ka ito, Conchita. Dati gustong gusto mo na kung sakaling ikasal kayo ay sa simbahan. Ngayon ang gusto mo lang ay sa huwes at simpleng kasal. Ikaw ba talaga iyan, anak? Tanong ni Aling Soledad. Nagulat si Gertrudis sa naging reaksyon ng ginang. Ayaw nito na may magduda sa pagkatao nito. Kaya biglang uminit ang ulo ni Gertrudis. Isang maitim na balak ang dumatay sa utak nito. Ang paslangin ang ginang. Ngunit bigla nitong naisip na hindi matuloy ang kasalan sakaling unahin niya ang maitim niyang balak. Kaya tapusin muna niya ang kasal bago gawin ng maitim na balak kay Aling Soledad. Matapos ang isang buwan na honeymoon noon, ay bumalik ulit sila sa baryo. Balak ni Eustachio na dalawin ang kanyang mga binanan at hatda ng pasalubong kasama ang kanyang asawa na anak ng mga ito. Wag na, Eustachio. Tsaka na lang tayo bibisita sa kanila. Tsaka, bakit mo pala sila bibigyan ng pasalubong? Mga matanda na ang mga iyon. Nagtataka si Eustachio sa kakaibang ugali na ipinakita ng asawa. Sa tagal nilang nawala,
at unang pagkakataon itong nawala sa mga magulang, imposible na hindi nito na-miss ang mga ito. Ayos ka lang ba, Conchita? Magulang mo ang mga iyon. Hindi ka man lang ba nakaramdam ng pangungulila? Nangulila siyempre. Kaso ay tinatamad pa ako. Tila alanganin itong sagot. Hindi ka talaga pupunta sa iyong mga magulang? Paniniguro ni Eustaquio. Hindi nga. Sagot nito. Sabay talikod para pumunta sa kanilang kwarto. Ngunit nagulat siya nang bago nito maisara ang pinto. Ay kitang-kita ni Eustaquio ang kakaibang mukha nito. Conchita! Gulat na sambit niya. Malayong malayo ito sa mukha ng kanyang asawa. Ang nakakapanindig balahibo pa ay ang matulis nitong tenga at ang kulay berde nitong mata. Hindi iyon malikmata. Kitang-kita iyon ang dalawang mata niya. Agad niya itong sinundan sa loob ng kwarto upang tignan at kumpirmahin ang kanyang nakita. Mahinang pagbukas niya ng pinto upang hindi makalikha ng ingay. Maging ang pagsara nito ay wala rin siyang nilikhang ingay. Nakatalikod ang kanyang asawa na tila ba may pinagkakaabalahan. Mahina ang kanyang hakbang papalapit dito upang hindi siya maramdaman ng asawa. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla itong magsalita. Bakit para naman yatang naka-espiya ka sa akin, mahal ko? May duda ka ba sa akin? May problema ba tayo? Sunod-sunod na tanong nito. Datameme lang siya dahil sa pagkagulat sa kakaibang kilos ng asawa. Kailan pa ito nagkaroon ng mata sa likod? Tanong ni Eustaquio sa sarili. Paano mo nalamang pumasok ako? Hindi ako naglikha ng ingay. Aniya. Kala mo lang yun, Takyo. Hindi pwedeng hindi ko maramdaman ang presensya mo. Bakit ba? Napatingala si Takyo. Hindi alam kung ano ang idadahilan. Hindi niya pwedeng sabihin kung ano ang nakita niya kanina. Ngunit sumagi pa rin sa isip niya na tignan ang mukha nito. Kaya mabilis siyang hinawakan ng balikat nito at sa pilitang pinalingon. Aray, Takyo, ano ba? Masakit yun ah. Angil nito. Pasensya ka na, Conchita. Hinging depensa niya. Anong nangyari sa'yo, Takyo? Bakit parang may bumabagabag dyan sa utak mo? Wala naman, Conchita. Sige na. Magpahinga ka lang dito. Bababa lang ako saglit. Paalam niya. Ngunit balak niyang puntahan ang kanyang mga biyanan. Matagal silang nawala kaya nais niya ang mga itong kamustahin at dalhan ng kung anong maaari niyang ibigay sa mga ito. Kasama na ang mga pinamili niyang biskwit at tinapay para pasalubong sa mga ito. Nagtaka siya ng gusto sa mga ikinikilos ni Conchita. Napakalayo nito sa dati. Tila ba wala na itong pakialam sa mga magulang nito. Nasa tapat ng bakuran pa lang siya ng mag-asawang Aling Soledad at Mang Honorio. Ay dinig na kaagad niya ang masayang boses ng biyanang babae. Hanggang sa lumitaw ang bulto nito sa harapan ng pinto. Malawak ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Bakit hindi mo yata kasama ang nag-iisang anak ko, Takyo? Tanong nito na biglang napalitan ng lungkot ang ekspresyon ng mukha. Palingalinga ito, ngunit hindi nito makita si Conchita. Nay, pasensya na po kayo. Pagod pa raw si Conchita, tsaka na lang daw siya dadalaw. Dahilan niya. Kahit hindi naman talaga nito sinabi na dadalaw ito sa mga magulang. Ayaw lang niya na sumama ang loob ng mga biyanan niya. Huwag kayong mag-alala, Nay. May dala naman ako mga pasalubong para sa inyo. Aniya. Sabay abot ng malaking supot. Pampalubag loob na rin sa mga ito. Tuwang-tuwa naman si Mang Inorio habang nakatingin sa supot na inaabot kay Aling Soledad. Nagtatampo na nga rin ako sa anak naming iyon.
Eustakyo, bigla na lang nag-iba ang ugali niya. Tila ba wala nang pakialam sa amin? Wala naman kaming naging alitan. Saad ni Mang Honorio. Hayaan mo na. Baka pagod lang talaga. Depensa naman ni Aling Soledad. Hindi na sumagot pa si Mang Honorio. Halatang masakit ang loob nito at tila ba kay hirap lumunok. Akala niya isa lang ang nakakahalata sa kakaibang ikinikilos ni Conchita. Yun pala ay pati ang mga magulang nito. Biglang naalala niya ang puno ng balete sa likod ng bahay nila Conchita. Nais niya iyong silipin. Hindi niya alam. Basta sumagi na lang basta sa kanyang utak. Naalala niya biglang kwento ni Conchita na kaibigan nito. Kahit na ikakasal na sila noon, ay naikwento pa rin ito ni Conchita sa kanya. Ayaw niyang maniwala sa mga ito. Ngunit dahil kay Conchita, ay tila nagkaroon siya ng maliit na tsansa na maniwala sa mga ito. Nagpaalam siya saglit sa kanyang mga biyanan. Naiihi lang sa likod bahay. Ngunit ang totoo ay nais siyang silipin ang puno ng balete, kung saan laging may kausap si Conchita noon. Pagkalapit niya sa puno, ay tumingala siya sa mga sanga. Hindi niya alam kung bakit tila may inaasahan siyang mahalagang bagay na madidiscover sa lugar na iyon. Nandito ka ba? Kaibigan ka ba ni Conchita? Magpakita ka sa akin. Nais kitang makausap ngayon. Nagkakilala naman tayo minsan, hindi ba? May kinalaman ka ba sa biglang pag-iba ng kilos ng asawa ko? Mga tanong niya rito. Samantalang nang marinig ni Conchita ang kanyang boses na nagsasalita, ay sigaw ito ng sigaw mula sa loob. Ngunit hindi ito naririnig ni Eustakyo. Siya lang ang naririnig nito mula sa loob. Umiiyak at nagmamakaawa si Conchita sa loob. Ngunit hindi man lang siya marinig ni Eustakyo. Takyo, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Tanong ng impostor, malayo pa lang. Bigla itong sumulpot. Oh, akala ko ba hindi ka pupunta dito? Takang tanong ni Takyo sa asawa. Nalaman ko kasi na umalis ka, kaya nagmandali akong sumunod. Anong sinakyan mo? Ang bilis mo naman yatang nakarating. Hindi ko naman narinig na may dumulong na tricycle sa tapat ng bahay nila nanay. Nakita ni Eustakyo ang paggagulat sa mukha ng asawa. Tila naghahagila pa ito ng may dadahilan. Sinadya ko talaga na doon sa malayo bumaba para masorpresa sila inay. Pero teka lang, bakit ang dami mong tanong? Halika na sa loob, delikado dito. Mabilis na wika nito. Hinila pa nito si Takyo kaya nagbatianod na lang din ang lalaki. Teka lang, bakit naman delikado? Sabi mo dati, di ba kaibigan mo ang nakatira dyan? Dati pa yun, tsaka ayaw ko nang balikan pa ang pangyayaring iyon. Nito. Hindi na siya umimik pa hanggang sa makapasok na sila sa bahay. Conchita, ikaw bata ka. Sobra ka naming namiss ng tatay mo. Akala ko ba hindi ka makapunta ngayon? Emosyonal na tanong ni Aling Soledad. Napaka-OA mo naman, Nay. Hindi na ako bata para hanap-hanapin mo pa. Pagkagulat ang ekspresyon ng mukha ng ginang. Hindi nito inasahan ang lumabas sa bibig ng kaharap. Maging si Mang Honorio at Eustakyo ay nagulat din. Conchita, ano ba yan? Hindi ka ba natuwa sa pagbisita mo dito? Hindi ka ba masaya na makikita mo ang iyong mga magulang? Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Tumingin ito kay Eustakyo at biglang naging mabait. Pagod lang ako siguro, kaya ayaw ko nang nilalambing. Pasensya na, inay. Siyempre masaya ako dahil nadalaw ko kayo. Anin nito na napakaarte at sarap sambalin.
Hindi maipaliwanag ni Eustaquio sa sarili nito kung bakit tila may kulang talaga sa pagkatao ni Conchita. Ayaw lang nito na tapatin ng asawa at baka sumama ang loob. Pilit na iniintindi ni Eustaquio at sinasabi na lamang nito sa sarili na nanibago lang si Conchita sa kanilang pagiging buhay mag-asawa. Matapos ng kanilang mahabang pag-uusap kasama ang mga magulang ni Conchita, ay nagpasya na itong magpaalam. Hindi akalain ni Eustaquio na iyon ang magiging desisyon ng asawa. Bakit kayo uuwi na agad? Ka naman pwede sa kwarto mo muna kayo matulog, hindi ba? Tila may himig pagtatampo na wika ni Mang Enorio. Oo nga naman anak, sobrang nangungulila kami sa iyo. Kakapanibago ang biglang paglisan mo sa ating tahanan. Alam mo naman na nag-iisang anak ka namin ng tatay mo. Ayan na naman kayo eh. Akala nyo sa akin bata lang. May asawa na ako. Sasama na ako sa bahay ng asawa ko. Babalibag na sagot ito. Kahit si Takyo ay nagulat sa tono ng pananalita nito. Conchita, hindi ba dapat sinasagot ng ganyan ang mga magulang natin? Saway ni Takyo. Bakit niyo ba ako pinagkakaisahan? Galit na tanong nito. Dahil hindi na ikaw ang Conchita na nakilala namin. Bakit ba bigla ka nalang naging ganyan, anak? Tanong ni Mang Enorio. Hindi ito sumagot. Muli ay niyayaan nito si Eustaquio na umuwi na, ngunit tumanggi ito. Ano? Bakit hindi? Iiwanan mo ako dito? Hindi, Conchita. Dalawa tayo ang mananatili sa bahay ng iyong nanay at tatay. Kahit ilang araw lang. Huwag ka naman ganyan sa mga magulang mo. Wika ni Takyo. Hindi na ito sumagot. Napilitan itong manatili dahil sa kagustuhan ni Eustaquio. Hindi rin maipaliwanag ni Takyo sa sarili kung bakit ayaw nito na umalis sa bahay ng mga biyanan. Pagkaramdam ni Eustaquio ay may maiiwan ito roon kapag lilisanin na nito ng tuluyan ang bahay. Samantala, nagwala sa galit si Gertrudes dahil sa naging desisyon ng asawa na manatili sa bahay ng mag-asawang Mang Enorio at Aling Soledad. Lumabas ito nang makatulog na si Eustaquio. Pinuntahan sa kabilang kwarto ang mag-asawa at dinampi ang kanyang kamay sa noo ng mag-asawa. May inusal ito na kung ano. May lumabas na itim na usok sa bibig nito at isinalin iyon sa bibig ng mag-asawa. Napangiti ito ng matamis nang marinig ang salita na pag-ubo ng dalawa habang malalim ang tulog. Walang hanggang pagtitiis. Nakakangising saan nito bago lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay umikot na ito sa likod ng bahay at pumunta sa puno ng balete. Pinuntahan nito ang bihag, ang totoong Conchita. Mabuti at nagpakita ka na sa akin, Gertrudes. Pakiusap. Ibalik mo na ako sa amin. Namimiss ko na ang mga magulang ko. Pagmamakaawa niya. Ano? Hindi pwede. Dito ka naman natili habang buhay. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Balang araw, magkakasama-sama rin kayo ng mga magulang mo. Dahan-dahanin lang natin. Ayos ba sa'yo? Nakakangising wika nito. Anong ginawa mo sa mga magulang ko, Gertrudes? Pakiusap. Huwag mo silang saktan. Huwag mong indamay sa kalokohan mo ang aking mga magulang. Mga inosente sila. Pakiusap niya sa engkantadang itim. Ngunit hindi ito tinabla ng kanyang pagmamag-awa. Lumabas ang totoong ugali nito sa katagalan ng panahon nilang pagiging magkaibigan. Nagsisisi ako kung bakit tinanggap pa kita noong gusto mong makipagkaibigan sa akin.
Sobrang sama mo. Galit na wika ni Conchita. Ngunit malakhak lamang ito. Sobrang sama ba? May mas maisasama pa ito. Kaya huwag niyo akong ginagalit na magpamilya. Sagabal kayo sa pagmamahalan namin ni Eustachio. Wika nito. Hindi na niya ito nagawa pang sagutin. Dahil bigla din itong nawala sa kanyang paningin. Kinabukasan, nang magising si Eustachio ay nagtaka ito sa salitang pag-ubo ng mag-asawa sa loob ng kwarto ng mga ito. Pinuntahan niya ang dalawa at naabutan niyang nakahiga lang ito at nakapikit lang ang mga mata. Patuloy lang ang pag-ubo ng mga ito, kaya kinapa niya ang noo ng mga biyanan. Napagtanto niyang mataas ang lagnat ng mga ito. Naku po, bakit nagkasabay pa kayong dalawa na nilagnat? Tanong ni Eustachio. Ngunit hindi sumagot ang mag-asawa. Nakapikit lang ang mga mata ng mga ito. Ang bigat ng katawan ko. Ano ba itong nangyari sa akin? Ngayon ko lang naramdaman ito nang sa tanang buhay ko. Reklamo ni Aling Soledad. Ganito rin ang naramdaman ni Mang Inorio. Naganap si Eustachio na pwedeng ipanggamot sa mag-asawa. Tulog pa rin si Conchita, kaya hinayaan na lamang nito ang asawa. Aalis na sana si Takyo nang biglang tawagan ito ni Aling Soledad. Bakit po, Nay? Tanong niya. Hindi normal ang nangyari sa amin ngayon ng Tatay Inorio mo, anak. Pakiusap. Tawagin mo si Lolo Efraim. Siya ang makakatulong sa amin na mapagaling mula sa kakaibang karamdaman na ito. Utos ng biyanang babae nito. Walang alinlangan na tinungo ni Eustachio ang bahay ni Lolo Efraim. Kilala niya ang matanda dahil nakatirik ang munting kubo nito sa kanilang nasasakupang lupain. Kilala na rin ang matanda sa buong baryo bilang isang kilalang magaling na albularyo at antingero. Pagdating nito sa kubo ng matanda ay kailangan pa nitong maghintay dahil maraming nakapila sa matanda para magpagamot. Agad sumama ang matanda kay Eustachio matapos sabihin dito ang nangyari sa mga biyanan nito. Kilala si Eustachio bilang mataas at karespe-respetong tao sa baryo. Lalo na at anak ito ng mayamang angkan. Kahit sino ang makasalubong nila ay bumabati dito. Pagdating sa bahay ng mag-asawa, ay ramdam na agad ng matanda ang presensya ng ibang nilalang. May naninirahan sa bahay na ito na hindi ordinaryong tao. Saad ng matanda. Ani mo'y nakiramdam sa paligid. Tinitigan lang ito ni Eustachio. Hindi siya nagdududa sa kakayahan ng matanda dahil alam niya noon pa man ay sobrang galing na nito. Nauna si Eustachio na pumasok dahil gusto nitong silipin ng asawa sa kwarto ni Conchita. Nagtaka siya ng matat nang walang tao sa kwarto. Sinilip din niya ang kwarto ng mga biyanan. Wala rin ito doon. Napabugan na lamang siya ng hangin. Hayaan na muna niya ito dahil kailangan pa niyang ipagamot ang mga magulang nito. Nakapagtataka lang para sa kanya ang kilos ng asawa. Paano maatim nito na iwanan ang mga magulang na may sakit? Pinatignan niya ang mag-asawa at nagulat siya naging revelasyon ng matanda. May nagbabalat kayo sa tahanang ito. Siya ang dahilan kung bakit nagkasakit itong dalawa. Saad ng matanda. Walang ibang pumasok sa isip niya kundi si Conchita. Kung hindi siya si Conchita, saan ang babaeng minamahal ko? Tanong ni Eustachio sa kanyang sarili. Dinasalan lang ni Lolo Efraim ang mag-asawa at tila ba pinahid lang at gumaling na agad ang mga ito. Siya ring pagdating ni Conchita. Napaubo ang matanda sabay titig dito.
Nagulat si Takyo kung bakit napaatras si Conchita at tila sobrang natakot kay Lolo Efraim. Mapagpanggap ka. Hindi ka tao. Bumalik ka na sa pinanggagalingan mo. Utos ng matanda, sabay dasal at ihip dito. Mas ikinagulat iyon ni Efraim at ng mga magulang ni Conchita. Ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Kwento nito na hindi si Conchita ang kanilang kasama, kundi isang impostor. Nagtanong pa ito kung may naikwento ba si Conchita na kaibigan na hindi tao. Agad tumangaw si Aling Soledad at tinuro pa ang puno ng balete sa likod ng bahay. Kung ganoon, hindi tayo magsayang ng oras. Delikado ang buhay niya sa kamay ng impostor. Isa siyang engkantong itim. Saad ng matanda. Wala silang sinayang na oras. Bit-bit ang asin at iba pang pangontra ay tinungo nila ang puno ng balete. Pinaikutan ito ni Lolo Efraim ng asin. Pagkatapos ay umusal ng isang napakalakas na panalangin Latin. Ilang ulit iyong inuusal ng matanda at kasabay ng pagmulat ng mga mata nito ay ang pagluwa ng puno ng balete sa totoong katawan ni Conchita. Diretso siyang yumakap sa kanyang mga magulang. Tapos ay sobrang nagpasalamat sa matanda. Kaya pala, sobrang layo ng ugali ng impostor na iyon sa iyo. Naiiyak na wika ni Aling Soledad. Gusto niyang angkinin si Eustachio, Nay. Kaya sa pilitan niya akong dinala sa kanyang mundo at iginapos. Wika niya. Huwag kang mag-alala, Iha. Isasarado natin ang portal na naging daanan niya. Tsaka, bibigyan din kita ng proteksyon. Saad ng matanda. Magpapakasal tayo sa simbahan, Conchita. Kaya pala ayaw niya sa simbahan dahil isa siyang masamang nilalang. Saad ni Takyo. Oo, Eustachio. Papayag ako. Salamat at hindi pa huli ang lahat para sa atin. Umiiyak na wika niya. Niyakap siya ni Takyo ng mahigpit. Hindi makapaniwala ang mga magulang ni Takyo nang ibinalita niya ito sa kanyang mga magulang. At sobrang nagpasalamat ang mga ito dahil nadiscover ng maaga ang masamang balak ng impostor na engkantadang itim. Agad nagpakasal ang dalawa makalipas ang ilang buwan. Pagkatapos ng kanilang kasal, ay masaya silang namuhay na mag-asawa. Walang duda na si Conchita na nga ang kasakasama ni Eustachio sa kanyang pamamahay. Kakaiba itong kumilos, magsalita at mag-alaga. Habang dumadaan ang mga araw, ay mas lalong inibig pa nila ang isa't isa. Hindi rin nawala ang respeto nila at pagpapahalaga sa kanilang mga magulang. Walang kasamaan ang mananatiling tagumpay kailanman. At sa paglipas ng mga buwan, ay biniyayaan sila ng anak. Nagdadalang tao si Conchita sa magiging panganay nila. At sobrang tuwa ang mga magulang nila. Lalo na at unang apo ito sa pamilya ni Eustachio at kay Conchita na rin. Kaya paniguradong isang eskwelang apo. Oras na lumabas na ito. Kayo ba? Gusto nyo ng kaibigan na engkanto? Comment down below. Huwag kalimutang magkape